Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang kabanata sa buhay ng patriarkang si Jacob. Kasi ito yung kwento ng pagharap niya sa nakaraan, pagtanggap ng bago niyang pagkatao, at pagpapanibago ng isang pangako na, alam nyo, huhubog sa isang buong bansa. So, paano ba nagsimula ang lahat? Well, may isang utos na galing sa Diyos. Umakyat ka sa Bethel. Para kay Jacob, hindi lang to basta isang lugar. Sobrang importante nito. Kasi ito yung lugar kung saan siya unang nakatagpo ng pag-asa habang tumatakas. At ngayon, tinatawag siyang bumalik. Pero hindi to simpleng paglalakbay lang ha. Ito ay isang espiritual na paglilinis. At para makabalik sa Bethel, alam na alam ni Jacob na kailangan muna niyang harapin, kasama ng kanyang pamilya, ang kanilang nakaraan. Kailangang nilang linisin ang kanilang mga sarili. Kaya naman, anong ginawa niya? Nagbigay si Jacob ng 3 specific na utos. Sabi niya, una, alisin niyo lahat yang mga dayuhang Diyos. Ikalawa, linisin niyo ang sarili ninyo. At pangatlo, magpalit kayo ng damit. Para siyang isang ritual, di ba? Para talagang iwanan na yung luma at maging handa para sa bago. At dito, grabe yung symbolism ng ginawa nila. Kasi literal nilang ibinaon yung mga Diyos-Diyosan nila sa ilalim ng isang puno. Kumbaga, isa itong final na pagtalikod sa kanilang nakaraan. Isang malinaw na pahayag ng kanilang commitment. At pagdating nila sa Bethel, tinupad ni Jacob yung panata niya, yung promise na binitiwan niya maraming taon nang nakalipas noong tumatakas pa siya at walang kasiguraduhan sa buhay. So nagtayo siya ng dambana at tinawag yung lugar na El Bethel, ang Diyos ng bahay ng Diyos. Kumbaga, dito na naging kumpleto ang kanyang pagbabalik. At dito mismo sa lugar na to, isang lugar na puno ng alaala at pagsamba, dito na naganap ang pinaka-climax ng personal na paglalakbay ni Jacob. Muling nagpakita sa kanya ang Diyos at pinagtibay yung bago niyang pangalan, Israel. Tingnan niyo yung pagbabago ha. Mula sa pagiging si Jacob, nang ibig sabihin ay manliling lang, siya na ngayon si Israel, yung nakikipagbuno sa Diyos. So hindi na siya yung taong tumatakbo, ngayon humaharap na siya. Pero teka, hindi lang ito basta pagpapalit ng pangalan. Kasabay nito, nire-renew din yung isang napakalaking pangako na sumasaklaw sa mga henerasyon. Isang pangako ng pagdami, ng mga hari at yung lupaing ipinangako pa kina Abraham at Isaac, ngayon, para na sa kanya. Pero alam nyo, kasabay ng lahat ng pagbabagong to, may kasama rin itong matinding kalungkutan. Kasi habang ang lumang mundo ay nagbibigay daan para sa bago, kailangan ding magpaalam sa mga dati. Yung pagtatapos ng isang kabanata sa buhay ni Jacob ay minarkahan ng 3 malalaking pagkamatay. Una, si Deborah, na parang koneksyon niya sa henerasyon ng nanay niya. Sunod, si Raquel, ang pinakamamahal niyang asawa. At panghuli, si Isaac, ang kanyang ama. Grabe no, bawat isa sa kanila parang pagputol ng ugnayan sa kanyang nakaraan. At yung pagkamatay ni Raquel, sobrang bigat. Kasi sa mga huling hininga niya, habang siya'y namamatay sa panganganak, pinangalanan niya yung kanilang bagong silang na anak na Ben-Oni. Ang ibig sabihin, anak ng aking kalungkutan. Napakasakit pakinggan, di ba? Pero si Jacob, hindi siya pumayag na yon ang mananatiling kwento ng anak niya. Agad-agad niyang pinalitan ng pangalan. Ginawa niya itong Benjamin, nang ibig sabihin ay anak ng aking kanang kamay. Isipin niyo yon, sa isang iglap lang, binago niya ang isang tanda ng pighati para maging simbolo ng lakas at pag-asa para sa hinaharap. At mula sa lahat ng personal na sakit na to, ang pundasyon para sa hinaharap na bansa ng Israel sa wakas nabuo na. At heto na sila, kumpleto na ang 12 anak ni Jacob o ni Israel. At tandaan, hindi to basta listahan lang ng pamilya ha. Ito na yung blueprint. Ito ang magiging pundasyon ng 12 tribo na bubuo sa buong bansang Israel. Bawat isang pangalan dito ay magiging isang malaking lahi. At yung huling ugnayan sa nakaraan, tuluyan nang naputol. Sa wakas, nakauwi na rin si Jacob sa kanyang ama, si Isaac, na pumanaw sa edad na 180 taon. At sa huling sandali ng kanilang ama, yung dating mag-aaway na magkapatid, nagkasama ulit. Si Jacob, na dating tumakas dahil sa takot kay Esau, ngayon nakatayo na sa tabi niya. Nagkakaisa sila sa pagluluksa. Ito na talaga yung closure. Dito natapos ang kanilang alitan. So, isang henerasyon ang nagwakas, pero isang bagong bansa naman ang isinilang. Sarado na ang aklat ng buhay ni Jacob, ang manlilin lang.
Ngayon, magsisimula na ang kwento ni Israel. At ang tanong, ano na kaya ang mangyayari sa pamilya niya? Anong landas ang kanilang tatahakin?